Naramdaman nyo na ba na ang tagumpay nyo ay puro lang tsamba? Na anumang oras ay malalaman ng lahat na wala naman talaga kayong alam or kakayahan? Kung oo, welcome sa club ng impostor syndrome. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na 2,000 taon na ang nakakaraan? May mga taong nabuhay na baka natawa lang kung narinig nila ang ganitong klasing pagdududa. Ngayon, titingnan natin ang impostor syndrome sa pananaw ng mga Stoic at aalamin kung bakit ang kanilang filosofiya ang pinakamabisang lunas sa modernong epidemya ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Humanda na kayo dahil ang ilan sa kanilang mga ideya ay maaaring magpabago sa inyong pananaw sa sarili. Kaya, linawin natin mula sa simula. Ang impostor syndrome ay hindi sakit, kundi isang psikolohikal na kababalaghan. Ito ang pakiramdam na parang hindi ka karapat-dapat sa mga tagumpay mo. Iniuugnay mo ang iyong mga tagumpay sa swerte, sa halip na sa iyong sariling kakayahan, at palagi kang takot na anumang oras ay mabubunyag ang totoo. Ngayon, balikan natin ang sinaunang Gresya at Roma. Doon nagsimula ang Stoicism, isang pilosopiyang sinunod ng lahat mula sa aliping si Epictetus hanggang sa emperador na si Marcus Aurelius. Ang esensya nito ay simple: mamuhay ng naaayon sa rason at kalikasan at ituon lamang ang atensyon sa mga bagay na kaya nating kontrolin. At diyan mismo sa simpleng tuntunin na iyan nakasalalay ang kanilang mental na kapayapaan. Ang una at marahil ang pinakamahalagang aral ng Stoicismo para sa iyong impostor syndrome ay ang konsepto ng paghihiwalay ng kontrol. Isipin na ang lahat sa mundo ay maaaring ilagay sa dalawang imahinaryong kahon. Sa unang kahon, inilalagay mo ang mga bagay na lubos mong kontrolado, ang iyong mga saloobin, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga kilos, at kung gaano karaming pagsisikap ang ibinibigay mo. Ito ang iyong sakop ng responsibilidad. Sa pangalawang kahon naman, nandoon ang lahat ng iba pa, ang opinyon ng iyong amo, ang reaksyon ng publiko sa iyong trabaho, kung mananalo ba ng parangal ang iyong proyekto, at maging kung naiintindihan ka ba ng tama. Ito ang mga bagay na nasa labas ng iyong kontrol. Ngayon, ang impostor syndrome ay halos buong buo na naninirahan sa pangalawang kahon. Pinapataba ito ng iyong takot sa kung ano ang iisipin ng ibang tao. Paano kung malaman nila na hindi ako karapat-dapat? Paano kung hindi nila magustuhan ang gawa ko? Isang stoic kung maririnig ito ay magtatanong ng simple: ano ang pakialam mo kung ginawa mo na ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan? Halimbawa, isang programmer na natatakot sa paghusga ng kanyang mga kasamahan. Isinulat niya ang code, nasa ilalim yon ng kanyang kontrol. Ngunit ang paghuhusga ng iba, wala na iyon sa kanya. Sa halip na magpahirap sa sarili, ang isang stoic ay magtutuon sa mga katotohanan. Natapos ko ang gawain, handa ako sa konstruktibong kritisismo upang lalo pang humusay. At iyon na, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nakasalalay sa hatol ng iba. Naiintindihan mo ba? Nagsasayang ka ng napakaraming enerhiya sa pagsubok na kontrolin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang mungkahi ng mga stoic ay simple lang: ihinto mo na ang paggawa nito. Sige, naayos na natin ang usapin sa pagkontrol. Pero paano naman ang mga damdaming mismong pumaparalisa sa atin? Dito inihahandog ng mga Stoic ang kanilang ikalawang aral, ang pagtuon sa mga gawa, hindi sa mga emosyon. Isipin ninyo, ang imposter syndrome ay parang isang kumunoy ng mga damdamin. Takot na baka mabunyag ang inyong pagpapanggap, ang kaba sa tuwing may bagong gawain, ang kahihiyan sa mga pagkakamaling akala nyo'y nagawa ninyo. Nalulunod kayo sa mga ganitong damdamin. Pero ang mga Stoic ay naghahandog ng isang simple, ngunit
Napakalakas na pagbabago sa pananaw. Suriin ang sarili hindi batay sa nararamdaman, kundi sa mga gawa. Tanungin ang sarili ng mga tapat na tanong. Naisulat mo ba ang ulat? Oo. Natapos mo ba ang proyekto? Oo. Nagpresenta ka ba ng iyong ulat? Oo. Ito ang tunay na realidad. Ito ang mga katotohanan, ang iyong mga gawa. Samantalang ang nararamdaman mo tungkol dito, ang takot, kawalan ng tiwala, ang kaisipang mas maganda pa sana ang nagawa ko, ay parang mga maliliit na alon lang sa tubig. Ingay lang ito sa iyong isipan na hindi naman nagbabago sa tunay na sitwasyon. Para sa isang stoic, ang mahalaga ay hindi ang pakiramdam na may kakayahan, kundi ang pagiging may kakayahan sa pamamagitan ng araw-araw at sistematikong mga gawain. Nakakalaya ka rito mula sa walang katapusan at nakakapagod na paghahabol sa isang pakiramdam ng pagiging karapat-dapat na mahirap makuha. Ginagawa mo lang ang iyong trabaho at iyon ay sapat na. Ngayon, pag-usapan natin ang pangunahing gatong para sa isang taong may imposter syndrome, ang papuri at kritisismo. Ang taong may imposter syndrome ay nabubuhay sa isang roller coaster ng emosyon. Desperado siyang naghahangad ng papuri dahil sa maikling sandali, ito ay pumipigil sa kanyang panloob na kritiko at nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit nakamamatay siyang takot sa kritisismo. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng puna, kundi isang pangwakas na hatol. Ito ang mismong paglalantad na kanyang kinakatakutan at pinaghintay-hintay. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay nagiging bihag ng mga salita ng iba. Ngunit ang isang estoiko, iba ang kanyang pananaw dito. Para sa kanya, ang papuri at kritisismo ay mga panlabas na bagay na hindi dapat magdikta ng iyong tunay na halaga. Hindi ito nangangahulugang wala siyang pakialam. Sa halip, ibig sabihin, ang mga panlabas na pangyayaring ito ay hindi tumutukoy sa kanyang panloob na halaga. Masarap marinig na pinupuri ka? Oo naman. Ngunit mas nagiging mas mahusay ka ba talaga dahil dito? Hindi. Hindi ka aya-aya ang masabihan ng masasamang salita? Siyempre. Ngunit ginagawa ka ba nitong mas masama bilang isang tao? Hindi rin. Para sa isang estoiko, ang katotohanan lamang ang mahalaga. Kung ang kritisismo ay makatarungan, mahusay, ito ay isang libreng aral at pagkakataon para sa paglago. Kung ang kritisismo ay hindi makatarungan o sadyang masama, bakit mo hahayaang guluhin ng ingay na ito ang iyong isip? Ikaw mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga salita ng iba. Ang isang estoiko ay hindi lamang basta nagtitiwala sa mga ito, pero kumusta naman ang pinakamalaking palusot ng isang nagpapanggap? Ito ang mahiwagang salita. Swerte! Natapos mo ang isang komplikadong proyekto at sa halip na ipagmalaki, ang unang naiisip mo ay, nasuwertehan ko lang, nagkatugma lang ang mga bituin. Para kang nanalo sa lotto sa halip na matanggap ang nararapat mong gantimpala sa iyong pinaghirapan. Sa ganitong paraan, agad mong tinatanggal ang responsibilidad sa iyong sarili para sa tagumpay dahil kung swerte lang yan, imposibleng ulitin. Isang stoic tulad ni Seneca ay mapapangiti lang ng bahagya kung marinig ito. Sasabihin niya na ang swerte ay ang punto lamang kung saan ang iyong paghahanda ay nagtatagpo sa dumating na oportunidad. Pag-isipan mo ito. Nasa tamang lugar ka sa tamang oras dahil malayo na ang nilakbay mo para makarating diyan. Nakuha mo ang posisyon na iyan dahil naglaan ka ng mga taon sa pag-aaral. Nakahanap ka ng solusyon dahil naglaan ka ng maraming oras para pag-isipan ng problema. Ang maliitin ang lahat ng pagod na iyon at tawagin itong bulag na swerte ay hindi pagpapakumbaba. Mula sa pananaw ng mga Stoic, ito ay isang uri ng panlilinlang sa sarili, ang pagtanggi na tanggapin
ang ugnayan ng sanhi at bunga, at ang pagtanggi na panagutan ang sarili mong pagsisikap. Hindi ka lang basta sinuwerte. Ikaw ang resulta ng iyong sariling paggawa. Pag-usapan natin ang isang nakakalason na ugali na nagiging pugad ng impostor syndrome, ang patuloy na paghahambing ng sarili sa iba. Pagbukas mo ng social media, makikita mo ang mga perpektong karera, ang mga pinakinis na larawan ng tagumpay ng iba, at ang mga nagniningning na nagawa ng iyong mga kasamahan. At sa gitna nito, ang sarili mong mga tagumpay ay tila maliit at walang saysay. Sinusukatan mo ang iyong landas gamit ang panukat ng iba, at natural, lagi kang talo dahil inihahambing mo ang iyong mga sa likod ng entablado na araw-araw na buhay sa ipinamamalas na tagumpay ng iba. Sasabihin naman ng isang stoic, ang tanging tao na dapat mong ihambing sa iyong sarili ay ikaw mismo, ang ikaw kahapon. Naging mas matalino ka ba ngayon? Mas disiplinado? Mas matapang? Ito lamang ang mga tamang tanong. Ang iyong landas ay natatangi. May sariling mga hamon, bilis, at kalikasan. Ang makipagkompetensya sa Photoshop na imahe ng iba ay parang paghabol sa anino ng eroplano ng ibang tao. Ito ay isang ganap na walang saysay at nakakapagod na gawain na magnanakaw ng iyong enerhiya at kaligayahan mula sa sarili mong pag-unlad. Mag-focus sa sarili mong daan. Iyon lang ang mahalaga. Ang perpeksyunismo, ang matalik na kaibigan ng isang taong may imposter syndrome. Ito ang bumubulong sa'yo. Huwag kang magsisimula hanggat hindi ka handang-handa. Hindi pa ito sapat. Kailangan pang ayusin. Kung hindi mo naman kayang gawing perpekto, mas mabuti pang huwag mo na lang gawin. At sa likod ng maskara ng matataas na pamantayang ito, nagkukubli ang ordinaryong takot. Takot sa kritisismo, takot sa pagkabigo, takot na hindi ka sapat, o kaya'y maging palpak. Sa huli, mauuwi ka sa walang katapusang pagpapaliban ng mga gawain. O kaya naman ay masusunog ka sa pagod at stress sa pagsisikap na abutin ng isang ideal na hindi naman talaga maaabot. Ang mga stoic ay lubos na praktikal. Hangarin nila ang pinakamataas na layunin, ang kabutihan o birtud, ngunit lubos nilang nauunawaan na ang tao ay likas na hindi perpekto. Kaya't ang kanilang motto ay hindi gawin itong perpekto, kundi gawin mo ang pinakamahusay na kaya mong gawin dito at ngayon gamit ang mga mapagkukunan na nasa iyo. Para sa isang stoic, ang paghihintay sa perpektong sandali o perpektong resulta ay isa lamang magandang forma ng kaduwagan na nakabalat kayo bilang matataas na prinsipyo. Ang mahalaga ay hindi ang perpektong pagganap, kundi ang mismong pagkilos. Ang isang hakbang pasulong, kahit hindi pa perpekto, ay mas mainam kaysa sa pagtigil at pag-antay ng himala. At ngayon, humaharap tayo sa isa sa pinakamaganda at pinakamakapangyarihang ideya ng stoicismo, ang konsepto ng panloob na kuta. Isipin na ang iyong isip, ang iyong kamalayan ay isang tanggulang hindi malulusutan. Ito ang iyong personal na santuwaryo, kung saan walang panlabas na opinyon, walang mapanakit na kritisismo, o anumang nakakasirang puna ang makakapasok ng walang sarili mong pahintulot. Ano naman ang imposter syndrome sa kontekstong ito? Napakasimple lang. Ito ay kapag hindi mo lang iniiwang bukas ang mga tarangkahan ng iyong kuta, kundi binubuksan mo pa ito ng todo. Naglalatag ka ng pulang alpombra at personal mong iniimbitahan ng kaaway, ang kaisipang hindi ako sapat upang pumasok at mamayagpag sa loob. Ikaw mismo ang nagbibigay kapangyarihan sa mapanirang ideyang ito sa iyong sarili. Ang isang stoic naman ay isang mapagbantay na gwardiya sa mga tarangkahang iyon. Hindi siya agad naniniwala sa
sa bawat kaisipang nagtatangkang pumasok. Pinipigilan niya ito at iniimbestigahan, nagtatanong ng tatlong mahahalagang tanong. Una, ang kaisipan bang ito ay totoo? Pangalawa, kapaki-pakinabang ba ang kaisipang ito sa akin? At pangatlo, ang kaisipan bang ito ay nasa ilalim ng aking kontrol? Kung ang sagot sa kahit isa sa mga tanong na ito ay hindi, hindi pinahihintulutan ang kaisipan na makapasok, mananatili ito sa labas. Mananatili kang Panginoon sa iyong sariling kuta. Ngunit, paano naman ang pinakakakatakot na halimaw, ang takot sa pagkabigo? Para sa isang taong may imposter syndrome, anumang kabiguan ay malaking trahedya. Bumagsak sa proyekto, hindi na-promote, nagkamali. Para sa kanila, yun na ang katapusan. Ito ang kumpirmasyon na siya ay mapanlin lang at sa wakas ay nalaman na ng lahat. Bawat ganoong pagkabigo ay sumisira sa kanyang babasaging tiwala sa sarili at lalong nagpapatibay sa ideya na wala siyang silbi. Ngunit para sa isang stoic, walang pagkabigo sa karaniwang kahulugan ng salita. Wala talaga. Ang tanging tunay na pagkabigo, ayon sa kanila, ay ang hindi pagiging marangal o matuwid. Ibig sabihin, ang isang tabi ang iyong mga prinsipyo, magpadaig sa kaduwagan, magsinungaling o magtaksil. Ngunit ang mawalan ng proyekto, pera, posisyon o kahit reputasyon, hindi ito pagkabigo. Ang mga ito ay tinatawag lang na panlabas na kapalpakan. Mga pangyayaring naganap, ngunit hindi nakakaapekto sa iyong tunay na pagkatao, sa iyong karakter. Para sa isang stoic, ang tunay na pagkabigo ay ang hindi man lang sumubok na gumawa ng isang bagay dahil sa takot. Ang kawalan ng pagkilos nagdulot ng kaduwagan. Iyon ang tanging tunay na kabiguan. Lahat ng iba pa ay bahagi lang ng karanasan sa buhay. Tingnan natin ito mula sa ibang anggulo. Paano mo tinitingnan ang mga pagsubok? Bilang mga balakid, parusa, o patunay na hindi ka sapat? Ang stoikong si Epictetus, na dating alipin at tunay na nakaranas ng matinding paghihirap, ay tinuruan ng kanyang mga estudyante na tingnan ang mundo bilang isang malaking training gym. Ang bawat problema, bawat pagsubok, bawat hamon ay hindi kalaban, kundi isang sparring partner, espesyal na ipinadala ng tadhana para sanayin ang iyong mental na kalamnan. Pakiramdam mo ba ay imposter ka matapos makakuha ng bago at mas responsabling posisyon? Magaling, yan ang iyong personal na ehersisyo para paunlarin ang kumpiyansa at matuto ng bagong kasanayan. Nag-aalinlangan ka ba kung kakayanin mo ang isang komplikadong proyekto? Napakahusay. Ito ay pagkakataon para sanayin ang iyong tapang, disiplina at pagtitiyaga. Ang bawat pagdududa, bawat agam-agam ay hindi dahilan para magpanik, kundi isang paanyaya sa pagkilos. Ito ay pagkakataon upang gamitin ang iyong rason, lohika at pilosopiya sa praktika. Hindi ka biktima ng pangyayari, ikaw ay isang atleta ng espiritu sa gym na tinatawag na buhay. At ngayon, gamitin natin ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng stoicismo para ilagay sa tamang lugar ang ating mga problema. Ito ang praktika ng memento mori na nangangahulugang alalahanin ng kamatayan. Medyo malungkot pakinggan, hindi ba? Ngunit sa totoo lang, ito ang pinakapampasiglang prinsipyo sa lahat. Ang mga Stoic, lalo na si Marcus Aurelius, ay patuloy na nagpapaalala sa kanilang sarili ng pagiging panandalian ng buhay, hindi para malungkot o mawala ng pag-asa, kundi para magkaroon ng kalinawan at itakwil ang lahat ng walang saysay. Huminto ka sandali at isipin mo, sa gitna ng walang hanggang kawalang hanggan at ng tiyak na wakas, ang takot mong magmukhang hindi sapat ang talino sa isang pulong ngayon o ang pag-aalala mo sa isang kritikal na komento sa social media. Gaano ba talaga kahalaga ang lahat ng iyan?
Ang pagsasanay na ito ay nagsisilbing isang malakas na salaan. Agad nitong isinasala ang mga maliliit na alalahanin at iniiwan lang ang tunay na mahalaga. Kung paano mo ginugol ang araw na ito, kung nanatili kang tapat sa iyong mga prinsipyo, kung ikaw ay naging mas mabuting tao. Sulit ba nagugulin ang mahalaga at limitadong oras ng iyong nag-iisang buhay sa pag-aalala kung ano ang iisipin ng isang estranghero tungkol sa iyo? Para sa isang stoic, malinaw ang sagot. Subukan nating suriin ng mas malalim kung saan nakabatay ang pundasyon ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang isang taong may imposter syndrome ay patuloy na naghahanap ng panlabas na pagpapatunay sa kanyang halaga. Kailangan niya ng diploma sa dingding, ng prestihiyosong posisyon sa kanyang business card, ng papuri mula sa kanyang boss, o kahit isang like sa kanyang post. Ang bawat ganitong panlabas na tanda ay parang pansamantalang saklay na tumutulong sa kanyang maramdaman na medyo matatag siya. Ngunit, sa sandaling alisin ang saklay na iyon, bumabalik na naman siya sa kawalan ng kumpiyansa. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay lubos na nakadepende sa panlabas na mundo. Samantala, ang isang stoic ay itinatayo ang kanyang pagpapahalaga sa sarili sa isang ganap na naiibang pundasyon. Nakikita niya ang halaga mula sa kanyang kalooban. Ang kanyang paggalang sa sarili ay nakabatay hindi sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung sino siya, sa kanyang karakter, sa kanyang mga desisyon, at sa kanyang mga birtud. Hindi siya nagtatanong ng ano ang aking nakamit, kundi naging makatarungan ba ako ngayon? Nagpakita ba ako ng tapang? Naging tapat ba ako? Ito ay parang pagkakaroon ng panloob at hindi nauubos na pinagmumula ng lakas sa halip na patuloy na maghanap ng saksakan sa labas. Ang ganitong uri ng pagpapahalaga sa sarili ay hindi nakasalalay sa uso, opinyon o anumang kalagayan. Iyo lamang ito. Ngayon, bigyan natin ng ibang anggulo ang inyong trabaho at buhay gamit ang metapora ng teatro mula sa mga Stoic. Ayon sa kanila, ang buhay ay isang malaking dula na isinulat ng tadhana o kalikasan at tayo ang mga aktor dito. Bawat isa sa atin ay may itinakdang papel. Ngayon, maaari kang gumanap bilang isang profesional. Bukas naman bilang magulang. At sa susunod, bilang kaibigan. Bilang isang aktor, ang iyong tungkulin ay hindi ang questionin ang script o subukang gampanan ang papel ng iba. Ang iyong tungkulin ay gampanan ang sarili mong papel ng buong husay sa abot ng iyong makakaya. Ang taong may imposter syndrome ay patuloy na nangangamba na siya ay hindi totoo, na nagpapanggap lamang siyang eksperto. Ngunit ang isang stoic ay sasabihin, oo, gumaganap ka ng papel. Lahat tayo ay gumaganap ng mga papel. Walang panlilin lang dito. Ang pangunahing tanong ay hindi kung ikaw ba ay totoong profesional, kundi kung ginagampanan mo ba ang papel na ito ng marangal at may pananagutan. Sa halip na magpakasakit sa pag-iisip tungkol sa iyong pagiging tunay, ituon mo na lang ang iyong pansin sa husay ng pagganap sa iyong mga tungkulin. Maging isang mahusay na aktor sa entablado ng buhay. Ito ay higit pa sa sapat. Ano para sa iyo ang isang pagkakamali? Kung katulad ka ng karamihan ng mga taong pinahihirapan ng imposter syndrome, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay itinuturing na isang malaking sakuna. Ito ay isang di mapasusubali ang ebidensya ng iyong kawalan ng kakayahan, ang mismong pagkakamali na kinatatakutan mo. Ang pagkakamali ay nagiging dahilan para saktan mo ang iyong sarili sa isip at nagpapatibay sa paniniwala na ikaw ay isang impostor. Pinapaulit-ulit mo ito sa iyong isip, hinahayaan itong lasunin ang iyong kumpiyansa. Ngunit ang mga stoic, tinitingnan ng pagkakamali
ng may malamig na pragmatismo ng isang sirohano. Para sa kanila, ang pagkakamali ay hindi batayan para sa emosyon, kundi mahalagang impormasyon lamang. Ito ay datos para sa pagsusuri. Ano ang nagkamali? Bakit ito nangyari? Anong aral ang matututunan ko dito upang hindi na maulit pa sa hinaharap? Ang pagkakamali ay hindi isang hatol, kundi isang senyales sa daan na nagtuturo kung saan kailangang baguhin ang iyong direksyon. Wala itong sinasabi tungkol sa iyong pagkatao o halaga. Sinasabi lamang nito na ang iyong pamamaraan sa partikular na sitwasyong iyon ay hindi ang pinakamainam. Iyon lang. Ito ay simpleng feedback mula sa realidad na kahangalan balewalain at mas malaking kahangalan kung isa sa puso mo pa. Subukan natin ang isang simpleng ehersisyo sa pag-iisip na regular na isinasagawa ng mga Stoic. Ito ang paglipat ng focus sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Ang imposter syndrome ay nagtutulak sa iyo na patuloy na mag-focus sa mga bagay na kulang sa iyo. Kulang sa kaalaman, kulang sa karanasan, kulang sa kumpiyansa, kulang sa talento. Ang isip mo ay nakasentro sa mga inaakala mong kakulangan na siyang lumilikha ng pagkabalisa. Ngunit ang pananaw ng Stoic ay baliktarin ang focus na ito ng 180 grado. Sa halip na isipin ang mga wala ka, simulan mong sadyang isipin ang mga bagay na nasa iyo na. Nakuha mo ang trabaho? Huwag mong problemahin kung karapat-dapat ka ba dito. Magpasalamat sa pagkakataong ito at ituon ang iyong enerhiya sa pagganap ng iyong mga tungkulin ng mahusay. Mayroon kang mahirap na gawain, huwag magpanik dahil sa pakiramdam ng kakulangan sa kakayahan. Magpasalamat sa hamon na magpapalago sa iyo. Ang pagpapasalamat ay hindi lang basta positibong pag-iisip. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na humuhugot sa iyo mula sa kumunoy ng mga balisang kaisipan tungkol sa hinaharap at nagbabalik sa iyo sa katotohanan ng kasalukuyan. Inililipat ang focus mula sa iyong mga inaakalang kakulangan patungo sa tunay na mga oportunidad. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili ng isang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang tagumpay para sa iyo? Para sa isang taong may imposter syndrome, ang tagumpay ay halos palaging nakabase sa labas. Ito ay mataas na posisyon, malaking sweldo, pagkilala mula sa mga kasamahan, mga parangal, mga like, at palakpakan. Ang problema ay, ang lahat ng ito, tulad ng nalaman na natin, ay wala sa iyong ganap na kontrol. At ang paghahabol sa ganitong uri ng tagumpay ay nagiging walang katapusang stress. Samantala, ang mga Stoic naman ay nag-aalok ng isang ganap na kakaiba at revolusyonaryong definisyon ng tagumpay. Para sa kanila, ang tagumpay ay isang panloob na kalagayan lamang. Ang matagumpay na tao ay ang namumuhay ng naaayon sa rason at sa kanyang mga prinsipyo. Ang gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang nananatiling kalmado at malinaw ang isip sa harap ng anumang pagsubok. Ito, ayon sa kanila, ang tunay na tagumpay or eudaimonia, isang estado ng pag-unlad ng diwa. Maaari kang maging isang henyo na kilala sa buong mundo, ngunit malalim ang kalungkutan at umaasa sa opinyon ng iba. Samantalang maaari ka ring maging isang simpleng manggagawa na tapat na ginagawa ang kanyang trabaho at makamit ang pinakamataas na uri ng kagalingan sa buhay. Ang pagpili ay nasa iyo. Gawin natin ang isang simpleng eksperimento sa isip na gustong-gusto ng mga Stoic. Ang teknik na ito ay tinatawag na negatibong visualization or kilala rin bilang premeditatio malorum, paghahanda sa pinakamasama. Medyo nakakatakot pakinggan, pero sa totoo lang, isa itong makapangyarihang lunas laban sa takot. Ngayon, natatakot ka sa pagkalantad.
Ang pinakamalaking takot mo ay malaman ng lahat na isa kang impostor. Sige, huwag tayong tumakas mula rito. Harapin natin ito ng direkta. Isipin mo ng detalyado na nangyari na ang pinakamasama mong bangungot na nabunyag ka na. Ano ang pinakamasamang mangyayari? Masisanti ka ba sa trabaho? Ang proyekto mo ba ay babatikusin ng husto? Pagtawanan ka ba ng mga kasamahan mo sa likod mo? Isipin mo ang senaryong ito hanggang sa pinakadulo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng isang mahalagang tanong. Kakayanin ko ba ito? Malalampasan ko ba ito? At sa na porsyento ng mga kaso, ang totoo mong sagot ay, oo, oo, magiging hindi ito kaaya-aya. Oo, magiging mahirap, pero hindi ka nito papatayin. Makakahanap ka ng bagong trabaho. Magsisimula ka ng bagong proyekto. Malalampasan mo ang pangungutya. Sa pag-unawa na kaya mong lampasan maging ang pinakamatinding senaryo na naiisip mo, inaalis mo ang nakakaparalisang kapangyarihan ng takot. Mula sa isang malaking halimaw, ito ay nagiging isang problema na hindi man kaaya-aya, ay kaya namang solusyonan. Pag-isipan mo. Saan mo ba ginugugol ang iyong lakas? Sa pagpapanggap na matalino o sa pagiging matalino talaga? Ang taong may impostor syndrome ay madalas na labis na gumugugol ng enerhiya sa pagpapanatili ng kanyang panlabas na anyo. Natatakot siyang magtanong, baka isipin ng iba na siya ay mangmang. Iniiwasan niya ang mga mahihirap na gawain para hindi siya magkamali. Sinisikap niyang magmukhang may kakayahan, imbes na maging may kakayahan talaga. Lahat ng kanyang lakas ay nauubos sa pagbuo ng kanyang resume, imahe at panlabas na anyo. Ang mga stoic naman, hinihimok tayong magtuon ng pansin sa ibang-iba namang bagay. Paunlarin mo sa iyong sarili, hindi ang iyong resume, kundi ang iyong kabutihan. Sila ay nagturo ng apat na pangunahing birtud: ang karunungan o ang kakayahang gumawa ng tamang desisyon, ang katatagan ng loob o ang kakayahang kumilos ng tama sa kabila ng takot, ang katarungan o ang pagiging matapat sa sarili at sa kapwa, at ang pagtitimpe o ang disiplina sa sarili at pagkontrol sa mga pagnanasa. Kapag araw-araw kang nagsisikap na maging mas matatag, mas makatarungan, at mas marunong, wala ka ng oras mag-alala kung mukha ka bang sapat na matalino sa mata ng ibang tao. Abala ka sa tunay na gawain, ang pagbuo ng iyong pagkatao. Sa wakas, narito na tayo sa pinakamahalagang aral ng mga Stoic, isang aral na nagpapalaya at siyang pumupuksa sa imposter syndrome mula sa ugat nito. Ito ang katotohanan. Hindi ikaw ang iyong mga iniisip at hindi rin ikaw ang iyong mga nararamdaman. Ikaw ay ang iyong kakayahang pumili kung paano ka tutugon sa mga ito. Pag-isipan mo lang itong mabuti. Ang kaisipang bumubulong sa isip mo, isa akong impostor, niloloko ko lang ang lahat, ay isa lamang kaisipan. Ito ay koleksyon lamang ng mga salita, isang electrical impulse sa iyong utak. Hindi ito objetibong katotohanan o isang katotohanan hanggat hindi mo pipiliing paniwalaan ito at gawin itong bahagi ng iyong pagkatao. Isipin mong ang iyong mga kaisipan ay parang ulap na lumulutang sa kalangitan ng iyong kamalayan. Ang ilan ay maliwanag at kaaya-aya, ang iba naman ay madilim at parang babala ng bagyo, tulad ng kaisipan ng pagiging impostor. Hindi ikaw ang mga ulap na yon. Ikaw ang kalangitan. Ikaw ang espasyo kung saan sila lumilitaw at nawawala. Ang isang stoic ay hindi lumalaban sa madidilim na ulap o sumusubok na palayasin ang mga ito. Pinagmamasdan lang niya ang mga ito, kinikilala ang kanilang presensya, at hinahayaan silang magpatuloy sa paglipad nang hindi kumakapit sa mga ito. Maaari mong mapansin ang kaisipang, ako ay isang impostor. Sabihin mo sa kanya, nandyan ka na naman, at kalmadong bumalik sa iyong trabaho. Ang pagpili, kung paniniwalaan mo ba ito o hindi,
ay palaging ikaw ang may hawak. At dito na nga tayo sa pinakamahalagang punto, isang tunay na pagbabago sa ating pag-iisip. Pinapaniwala tayo ng imposter syndrome na ang problema ay nasa atin, sa kakulangan ng kaalaman, talento o tiwala sa sarili. Ngunit sasabihin ng mga Stoic, ang problema ay wala sa iyo, kundi sa iyong sistema ng mga pinapahalagahan. Para kang tumataya sa maling kabayo. Naghahanap ka ng suporta sa labas ng iyong sarili, sa opinyon ng iba, sa katayuan, sa papuri. At ito ay parang nagtatayo ka ng bahay sa buhangin habang may bagyo. Ito ay hindi matatag at wala sa iyong kontrol. Ang Stoicism naman ay nagmumungkahi na ilipat ang pundasyon sa loob ng iyong sarili, sa iyong kakayahang mag-isip ng makatwiran, kumilos ng may kabutihan, at tanggapin ang realidad kung ano ito. Dito nagkakaroon ng malaking pagbabago. Hindi ang kawalan ng tiwala sa sarili ang dapat mong labanan, kundi ang maling ideya na ang opinyon ng iba ang nagtatakda ng iyong halaga. Kapag naunawaan mo ito, mawawala ang lahat ng lakas ng imposter syndrome. Hindi na ito makakahanap ng pwesto sa iyong isipan. Kaya, ang pangunahing aral mula sa mga sinaunang Stoic ay simple. Itigil ang pagsubok na maramdaman ang iyong sarili na karapat-dapat at simulan ang pagkilos ng may dignidad. Mag-focus sa iyong mga gawa, sa iyong karakter, at sa maliit na espasyo na talagang makokontrol mo ang sarili mong isip. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung ang mga sinaunang ideyang ito ay nagbigay sa iyo ng panibagong pananaw sa mga modernong problema, mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong video. Ngayon, isang katanungan para sa iyo. Anong prinsipyo ng Stoicism ang nakita mong pinakamabisang sandata laban sa imposter syndrome? Ibahagi ang iyong pananaw sa mga komento sa ibaba